At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang muling sumiklab sa bansa matapos magpasya ang mga mambabatas na magsampa ng impeachment case laban kay President Coutinho Norte Jr. Kaugnay nito, ilang mga prominenteng personalidad tulad ng mga general at alumni ng Philippine Military Academy ay tumistigo sa harap ng mga miyembro ng Kongreso. Ang mga testimonya nila ay naglalayong patibayin ng mga aligasyon laban sa Pangulo na nag-ugat sa mga isyu ng katiwalian at hindi tamang pamamahala. Ayon sa ilang mga mambabatas, ang impeachment ay nakabase sa mga akusasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at ang hindi pagtugon sa mga isyu ng mga sundalo at mga kawani ng gobyerno. Saksi ang mga retiradong general at mga alumni ng PMA na nagsabing may mga ulat at ebidensya ng mga hindi kanais-nais na aksyon mula sa administrasyon ni Coutinho ng Norte. Pinipilit nilang ipakita na ang mga nasabing isyu ay may direktang epekto sa kapakanan ng bayan at mga nasa serbisyo militar. Samantala, sa kabila ng mga testimonya ng mga general at PMA alumni, may mga abogado naman ng administrasyon na nagpatuloy sa pagtatanggol kay President Marcos. Ayon sa kanila, walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang laban sa Pangulo at tanging politika lamang ang nasa likod ng isyong ito. Iginit nila na ang mga kasong isinampa ay walang legal na batayan at pawang haka-haka lamang ang mga pahayag ng mga testigo. Ngayong araw, inaprubahan ng Korte Suprema ang desisyon na hindi na itutuloy ang kaso ng impeachment laban kay President Marcos. Sa desisyon ng Korte, inilahad ng mga hukom na hindi sapat ang mga ebidensyang isinampa laban sa Pangulo upang magsimula ng impeachment proceedings. Ayon sa ilang mga eksperto, ang desisyon ng Korte ay isang malaking tagumpay para sa administrasyong Marcos, ngunit nag-iwan din ito ng mga tanong sa mga magpapatuloy na isyu ng pamahalaan. Tulad ng inaasahan, patuloy ang usapin ng impeachment at ang mga testigong nagbigay ng kanilang saloobin ay tiyak na magiging bahagi pa ng mas maraming debate sa diskusyon sa Senado at sa mga mamamayan. Ang desisyon ng Korte ay hindi pa ang katapusan ng lahat ng ito at marami ang nagsasabing patuloy na maghahanap ng mga bagong paraan upang mapanagod ang mga nasa kapangyarihan. Sa kabila nito, nananatili ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa susunod na mga taon ng pamamahala ni Pangulong Marcos? At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Makati City Hall Parking Building 2. Walang ganon. In the amount of. Walang ganon. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang meron lang po, magpipresenta po yung city engineer ng plano na may kasama pong estimate. It's always budget ordinance. Basta pera, tukol lang sa pera. Inaalat lang ninyo yung pera para dito. Opo. Pero walang ordinansya na kinikilala yung pag-construct ng building na yon. Wala po. Yun ang napansin ko rin eh. Mr. Chairman, I will resume my questioning. I will now address my questions to Architect Arnel Colcol of the Philippine Institute of Architects. Magandang umaga po. Magandang umaga po. So, ganito po, no? Na-witness nyo naman yung unang hearing kung saan nagbigay po ng estimate si Mr. Cuervo about a hypothetical building kung tatayo sa same location noong 2007, ang halaga po would be around 23,000 pesos per square meter or totaling a little over 700 million. So, ano hong masasabi ninyo? It seems to be in the correct path. So, yung estimate po nila Mr. Cuervo is a fair estimate according to at least sa inyo po? Actually, it's the practice of architecture. Meron naman specialization, and this field is not actually my specialization in terms of building high-rise buildings. More on fit out and planning. So I would not be in a position to dispute that. Yes, but you were aware of this hearing, and you are actually representing the Yes. Philippine Institute of Architects, and I'm sure that you consulted some of your fellow architects
It is within the industry standard. So within the industry standard. Okay. What about the 2.7 billion? Therefore, conversely, mataas po yun. I would say so. Okay. Thank you very much, Atty. Cole. That's all for my turn, Mr. Chairman. Thank you. Just clarificatory questions to Mr. Cuervo and Architect Colcon. When you were estimating it, you were told 10 floors, 1 basement. But you were thinking of the 10 floors entirely for office use, or you were told that 5 floors would be parking, Mr. Cuervo? Okay, first I have to qualify that these values are as of 2007. Okay, sir. And then the next thing is that I'm doing my valuation as market value. So it's not a quantified estimate of the cost, no? Now, yes, I took into consideration 1 basement, 4 floors for parking, and the office floors. And I place a little bit of value on the atrium because we usually don't compute the roof deck, no, as part of the gross floor area. So when you say it's 700 million pesos in 2007 prices, yun po ba yun? Is that what you're saying? That's right. Okay, so 2007. Can you give us if we ask you for 2014 prices, how would it? Okay. I did not compute 2014, but 2012 it came out from 23,000 to 27,000. Okay, per square meter. That's right. Architect Colcol, would you follow the same? Did you know that Mr. Cuervo was estimating a mixed-use building with the parking and the office? Yeah, that also is You knew that. just about. Have you seen the building yourself? I parked there once, so that's as far as it goes. So I will not ask your opinion whether it's world class or not. Okay na. Okay na. I will just excuse you. So let me now let me acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito. Can I proceed now to Senator Soto for his questioning? Thank you, Mr. Chairman. I waited 3 hours last time. I didn't get a chance to put in my 15 cents worth. Every now and then we were able to interject, but as far as it goes. So let me first beg the indulgence of not only the committee but the resource persons. When we started hearing testimonies and comments, reactions, opinion of the resource persons, I wanted to find out more about them because I checked on the records when they were speaking, they were not properly introduced. They just took the oath, so we don't know where they come from, we don't know much about them. So let me start off with Attorney Bundal, who filed a complaint against Vice President Dina in the Ombudsman. And of course, we all heard his comments, opinion, last hearing. So we want to know more about that and about himself. So magandang umaga po, Atty. Bundal. Magandang umaga rin po. Abogado po kayo? Opo. Kailan po kayo naging abogado? Nag-oath po ako noong 1990. 1990. Tapos nung pumasa ng bar. Opo. So nagpa-practice po kayo ng abogado? Opo. Sino-sino po mga kliyente nila? Marami rin na rin po eh. Mayaman at mahirap eh. May mayaman, may mahirap. Marami-rami din. Meron po kami kilala. Wala po siguro. Saan po kayo nakatira? Sa Makati? Opo, sa Palanan po. Saan po? Barangay Palanan. Sa Palanan. Tabi ho ni Homer Flores. Malapit kay sa Susing.
Oo. Malapit sa Sosing, at saka yung kila Homer Flores nung araw. Wala Oo. na po sila doon, nasa Green Hills na eh. Oo. Ano yun, inyo po yung bahay o umuo pa kayo? Hindi po, wala po ako pa ron. Kasi ako nagbabayad ng real estate tax ng buong property ng auntie ko. So inyo yun, or sa auntie ninyo? Hindi yun, sa auntie. Sa auntie nyo, okay. Ano po ang basis ninyo nung pagkakasabi nyo overpriced yung Makati City Hall? Ano yung laman po ng complete ninyo? Kasi ang dindi ko, sinight nyo po yung NSO, di po ba? Opo. Yung pong NSO, yung po yung National Statistics Office. Opo. Ano po yung basis nga doon? Well, syempre po, para masabihin mong overpriced, kailangan may comparative ka nga po eh. Nung pong pinoporma namin yung aming demanda, hindi nga po namin makita kung anong ba talaga ang pinaka-reference point namin. Yung pinaka-maximum mo para ma-compare namin yung mga gastusing tumatakbo per phase 1, 2, 3, 4, 5. In fact, nung una po, kulang pa kami sa ordinansya eh. Nakita na lang namin po sa memorandum ni Mrs. Kagaanan na wala po kami nung 500 million nung second phase. So, nung una pong demanda namin was 1.56. Ngayon po, ang ano po namin, saan kami kukuha ng isang data para i-compare namin sa gastos yung lumalabas dun sa mga ordinansyang nakita namin. Now, there is only one government source data na available ho sa internet. Yun po yung NSO data. Dahil sabi po ng NSO, every year, pumupunta sila sa mga mga Office of the City Engineers, mga building officials, tinitingnan po nila yung applied for building permits. Kasi pag nag-apply ka ng building permit, nilalagay mo yung cost per square meter dahil yun ang magiging basis nung kung magkakano ang sisingilin sa'yo para sa building permit. Now, on the basis of the NSO website, sinabi po niya, noong 2007, ang average commercial rate per square meter ng commercial building was 8,000 per square meter. Somewhere there. Kaya po, minultiply lang namin yung 8,000 na binigay ng isang government office times 31,928. Yun naman pong 31,928. Galing naman po yun sa website ng Hillmarks, yung contractor po. Kaya, nag-come out po kami sa, yung first figure po namin, na 255 million, somewhere in that vicinity po. Okay. Ano po niyo yun? Ang tansyan niyo po yun? Hindi ho, galing ho yun sa government data yung sinasabi ninyong overpriced. Hindi ko lang po kasi ma-recall yung exact figure, pero nandoon po sa area na 255. Doon po sa sinubmit ninyo, na sa report na po yun, meron pong title na tinitingnan ko po nung isang araw nakalagay merong limitations eh. Ano po ba yung mga limitations? Ano po ba yung report na tinutukoy sa niyo? NSO? Sa NSO? Sabi nyo nakakuha niyo sa internet, NSO. Opo. Meron limitations eh. Hindi nyo po ba binasa yan? Hindi po, ang sinasabi lang limitations doon, yung sinasabi po na nila Mayor Junjun sa kanilang sagot, na ito po hindi nag-a-account sa... Doon nandun po yan sa COA memo. Tanungin kaya natin ang NSO, Mr. Chairman. Ano po ba ibig nyo sabihin ng limitations? Di ba nandito yung NSO? We will invite the NSO in the next No, I week. think they're The NSO is here. Oh, sige po, Miss Regala. You invited them last week. They will not be... Ano Okay, po ma'am, ba- did you get the question, ma'am? Ano po yung limitations na sinasabi doon? Yung limitations na which is in the technical notes for the construction statistics refers to those which were proposed to be constructed for a certain month, which were processed by the local building official, wherein the owner or the contractor has indicated the total estimated cost of the building. So we rely on the building permits that had been processed by the local building officials for the construction statistics that is being generated by the National Statistics Office or the PSA. So isa po yun sa mga limitation.
nagdi-depend lang kami kung ano yung ilinagay sa building permit and which is approved by the local building official as indicated by the architects or by the civil engineers of that particular So, building. ibig sabihin po nun, pagka bababa po yung nilagay, yun ang basa ninyo dahil yung nilagay. Yes, Pag mataas Your naman, Honor. mataas naman, yun din ang basis nyo. Yun ang generate namin. We get that So, yun data. din ang basis nyo for yung computation ninyo ng mga construction cost for non-residential. Yes, sir, because Yun lang din. yes, Your Honor, because the building permit indicates the total estimated cost and the total floor area for that particular building that is proposed to be constructed for a reference month. Yung sa Iloilo Convention Center na ginawa din yata ng isang kumpanya natin dito, ganun din, yun ang basis nyo. Yes, it should have been approved by the local building official in that particular province. Okay. Salamat po ha. Tony Bundal, ano na lang, tapusin ko na lang po sa inyo, konti na lang. Opo. Kasi po, mahalaga dito sa amin na ang mga informasyon na natatanggap po namin dito ay nabe-verify namin. Hindi po pwedeng kasi sabi ni ganon. Kaya po namin nililinaw namin po yan. Hindi ho lahat kasi ng maririnig natin dito ay pwede mo nang lulunin agad sa tingin po namin. Sa opinion ko po yan, baka hindi po yung opinion ng iba, pero yung po opinion ko. Kaya po, chinecheck din namin yung where you're coming from. Narinig ko last week, tumakbo po ba kayong mayor ng Makati? Opo. Nung Nung 2013 po. 2013. Ano po ka nung 2010? 2010 po, tumakbo po akong konsyal. Sa ilalim po ni Vice Mayor Nestor Mercado. Nanalo po kayo? Hindi po. Hindi. 2013, obviously, hindi rin. So, ano po ang ginagawa niyo ngayon? Basta nagpa-practice lang po kayo ng law. Tuloy-tuloy lang po yun. Yung panghanap buhay natin. Okay, salamat po. Mr. Chairman, last time, the auditors were here. Di ba ba? I have a number of questions for them, but let me jump to, to Vice Mayor Mercado, if you don't mind, because when the name of a colleague crops up, mas mabuting linawin agad natin at baka hindi nagkaintindihan. Ang tanong ata sa inyo kanina at ang sagot ninyo, sabi nyo ang gumagawa ng cake si Senator Nancy nung araw. Opo. Anong ibig nyo sabihin? Siya chef? Siya cook? Hindi naman siyang baker? cook. Siya ho ang namamahala doon sa paggawa ng cake. Siya Hindi naman ho siya mismo yung nagbe-bake ng Anong- cake. Ano ibig sabihin po nun? Alam po ninyo, ang sinabi ko sa inyo kanina, ako ho ay sobrang lapit sa kanila. Araw-araw halos, o every other day, or once a week, nakakapunta po ako sa bahay nila. Kaya hindi ko po ipagtatanong yon, kasi yun po ang aking nakikita. So magkano po yung paggawa ng cake kung sa tingin ninyo, opinion po nyo na siya ang gumagawa ng cake? O siya namamahala? Ano po ba ibig nyo sabihin? Namamahala, hindi gumagawa? Hindi po siya mismo yung gumagawa, Yun ang pero sinasabi niya. Okay. siya ho yung namamahala. Kasi ng nandito naman paggawa. yung mga official ng Makati, matatanong natin yan. Ano? Okay. Pagdating po dun sa... tanungin ko na po sila. Kasi sinabi na Atty. Bundal yung cake 1,000 eh. Ano po ba basis ninyo, Atty. Bundal, kung bakit nyo nasabing 1,000 ang isang cake? Nag-CR. Kayo po, Vice Mayor, ano po alam ninyong presyo ng cake? Hindi ko po alam kung ano ang presyo ng cake, no? Kasi hindi ko naman ho kailangan pantanungin. Okay? Oh. Kaya Ngayon kasi, ang tama pang makakasagot talaga niyan, COA lang, para makabalik do sa record talaga kung magkano talaga yung cake. magkano po ba yung cake?
Dito, meron mo kayong treba kung magkano yung cake na yun? City Administrator, City Tony Mendoza. Administrator. Parang mayor yan. Good morning, City Your Honor. Administrator. Go ahead. Attorney Mendoza. We have submitted the requested copy last time, Your Honor, to the Secretariat. And we have also a copy with us. So, Hindi po kami nabigyan ng kopya. Pakibasa niyo po ba? Magkano po ba yung cake? noong pong 2010, ang presyo po ng cake is 179.50. Noong po- 179 pesos. and 50 centavos po, Your Honor. Ano yan? Paano yung napeprebahan niyo? May PO kayo? Yun ang binabayaran ng city? Yes, Your Honor, mayroon po kaming contract. Okay, sige. Tuloy niyo po. Meron pong contract yung city government na naka-attach din po dyan. And then, nung 2011 po, 180 pesos. 2012, 180 pesos. January to October 2013, 180 pesos. November to December 2013, nag-increase ang size, 305 pesos. And Ano then, yung sabihin nag-increase yung size? Dati magkailan dati ano po, size? ang sizes po nito from 2010 up to October 2013, 8 inches lang po. 8 inches. Aha. Yung pinakita dito nung last week, ganun ang size. Yun po yung bago, Mr. Chairman. Yun ho yung 2014, 9 inches ho yun. Ang presyo ho niyan is 306.75, Mr. Chairman. Ano ang basis ninyo nung 300, 675? Meron ho kayong Yes, Your Honor. Meron ho dyan. Nandyan ho sa nandito PO. yung mga resibo Yes, na Your bayaran ng gobyerno ng Makati Yes, sa Your paggawa Honor. ng cake. Opo. Okay. Yun, Atty. Bundal, pwede mong malaman, saan po galing yung statement nyo last week na 1,000 ang halaga ng cake? Alam nyo, Senator Soto, lahat kami sa Makati, Hindi ko po alam, kaya... ang pinapalo ko po sa inyo, alam nyo nga kami, naiit bulaga ho lahat sa mga presyong lumalabas eh. Kasi, ang totoo po, Tito Sen kami mga dabber cards nyo sa Makati, hindi namin alam talaga kung magkakano talaga yung presyo niyan. Ang first name ko po, Senator. Senator Soto. Eh di, humihingi nga po kami ng tulong sa committee na masumpi na po yung mga cheque na pinambayad dyan, yung pong mga voucher dating na-execute. Kasi napag-alaman din po namin at binagsabi, nakakalipat lang naman daw po sa Donpin Shipping Building yung paggagawa po ng cake na yan eh. Kaya po, We're after the facts. No? katulad po ng... Ano po ang basis nyo na 1,000 yung cake? Ayun po yung Sinabi hula nyo lang last namin. week. Ano? Yun po yung hula namin, gaya ng sinabi hula. ni Sweeney Solita Monsod sa kanyang article, nasa kanya, according to her grapevine, 750 to 800 nung 4 years ago. Yun ay nasa article po ni Okay Miss na, Monsod. okay. Tama na. Okay na sa akin yung sagot niya. Hula lang pala eh. So ito yung prueba, sinasubmit ninyo. Opo, Your Sinubmit nyo na ito. Yes, Your Honor. Can we have copies of this also, Mr. Chairman, para makita natin at patansya natin kung tama lahat yung natatanggap natin mga informasyon dito. Request has been noted, Senator Soto. Vice Mayor, ako yung naging Vice Mayor din po nung araw eh. Ano pong ano pong, yung, nung itayo po itong building in question, ano pong basis? Nagpasa kayo ng ordinansa? Nagpakita po muna yung aming city engineer ng plano at saka estimate. Pagkatapos yun po ang hinihinga niya ng budget para matayo yung building dahil ang sabi po niya okay na kay Mayor na itayo natin itong building. Oo, so yung ordinance po ang ginagawa ninyo? Ang pinapasa ninyo? Opo. Okay, ano pong ordinance number ito? Yung pong phase 1 is City Ordinance number 2007-A-015. Yan po yung phase 1. Ilang ordinansa po ang binasa ng City Council ninyo para matapos yung 5 phases? Hanggang sa 2 phase lang po ako, Senador. Hanggang anong... Phase 1,
na 400 million. At saka yung pong phase 2 na ang title po nakalagay dito na nag-a-appropriate ang City Council ng 2.260 billion na kanina po kinu-question ko nga itong papel na ipinakikita ni Mayor Junjun doon sa nakaraang pagdinig. Kasi po, doon po sa explanation of expenditure na pinakita ko kanina, hindi po naka-itemize kung saan po pupunta at kung paano pong nahati-hati yung 2.260. Hindi po kagaya doon sa 015 na doon po sa explanation of expenditure na pinakita ko kanina, maliwanag po doon yung pagkakahati-hati at kung ano-anong project po yung pupuntahan, Senador. Anong number po yung hindi maliwanag po, yung paghahati? Yung pong hindi maliwanag Para yung klaro City po. Ordinance number 2008035. Tama po. Totoo po ba na co-author kayo ng ordinansa? Sang-ayon po dito sa papel na to na kanina po, hindi ko lang alam po kung nasubaybayan niyo yung aking paliwanag na nauna, na ito ho kinu-question ko po ito sapagkat kung matandaan ho si Mayor Binay at yung aming mga kasamang konsyal, Senator, noong pong unang araw ng July na kami ho nagkaroon ng pagpupulong, kung mamarapatin po ninyo, bibigyan ko ng paliwanag sa inyo kung ba't po kinu-question ko kung okay lang po sa inyo. Kini-question ninyo yung pagkakasama ng pangalan nyo sa Opo, ordinansa? opo. Bakit po? Nung dinapasa po ba yung ordinansa, wala kayo doon? Andun po, pero ang ibig kong sabihin, kinu-question ko ho yung first page na kung saan nakalagay po na ako'y author. Dahil kami ho nagkaroon ng kasunduan na hindi ko susundin yung dating practice na author yung vice mayor, author pa po lahat yung konsehal, dahil kung yun ho papayagan ko, magiging rubber stamp na lang po kami. Wala na pong makapagtatanong, wala na pong makakapag-amenda, sapagkat alam naman po nating pareho na kung ikaw author hindi mo pwedeng questionin yung sarili mong ordinansa. Ay, hindi po namin ginagawa yun. Siguro po, kanya-kanya tayo ng style. Sa Quezon City Council, kahit sino po pwede magtanong. Dahil pag ikaw ang author, maaaring hindi ikaw ang sponsor. Siyempre yung sponsor, gusto mong tanongin kung paano niyang nireport out yung patas mo or yung bill mo. But anyway, that's beside the point. Gusto ko lang pong malinawan din yung mga punto kanina. At ito po, marami rin po kasi, marami mga impormasyon kasing binibigay sa amin dahil mula po nung nagkaroon ng hearing last week, siyempre meron din pong mga nagbibigay ng impormasyon sa amin tungkol sa mga personalidad na involved dito sa mga issue dito. Meron hong kaming pwedeng paniwalaan, meron pong hindi. Kaya meron hong mga pinadala sa amin dito mga impormasyon ng iba. Yung iba, tingin ko, reliable yung pinanggalingan, lalo na pag galing sa ISAP. Yung iba naman, hindi rin. Pero meron kasing mga gusto kong malinawan dito, pero parliamentary ethics dictates that I don't ask them and ask these questions in our committee or probably during an executive session. Pagka hindi lang po siguro ngayon, pwede naman sa committee na lang kasi mayroong mga issue na kaming tatalakayin sa committee. Doon sa committee, na meeting ng committee siguro at marahil ay mas maganda dahil maraming makaka-attend sa mga kasama namin. Doon ko na lang siguro tatanungin yung iba. Yung ibang mga para linawan lang naman, mas mabuting itanong ko na rin ngayon. So yung pong pinasan yung ordinansa, may presyo na nakalagay sa tansya ninyo kung magkano yung phase 1 at phase 2. Yung pong phase 1, maliwanag po 400. Pero yung pong phase 2, na sinasabi ko, na kinu-question ko po kanina, may listahan po ng mga proyekto.
Meron po isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 proyekto po yung nakalista. Napupuntahan ng 2.2 billion. Kaya lang, bakit po walang nakatapat na halaga? Hindi po ito kasi, hindi naman po nakalagay, kaya ako po kinu-question, hindi naman po nakalagay doon sa mismong ordinansa kung magkano ang pupuntahan ng bawat isa. Kaya ko lang ho sinasabi yun dahil sino pa magdidetermine kung 1 million dito, 2 million dito, 3 million dito. Dapat po sana nakalagay po doon kung magkano po ang pupuntahan ng bawat isa. So, hindi nyo pinasa yung ordinansa dahil sa mga tanong nyo yan. Ipinasa po yung ordinansa na yon. Pinasa. Ang sinasabi ko lang po, kinu-question ko po yung ibang laman nun dahil madali naman pong magpalit Dahil ala naman na po kaming mahingin record sa City Hall Kaya ho namin hingin yan. Pwede ho natin isabdi na yung pagkakailangan. Okay. Sino po yung mga supplier ng tinayo na yun? Nung nag-umpisa na yun? Kilala niya? Wala naman po supplier Contract po yan, Senador. Anong gawin na? Anong ginagawa na? Inumpisa na? Wala po Hindi supplier niya- dahil by contract po, Senador. Okay.